Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid ni Sir Roland na muling binibigyan pagkakataon ng Rabay na makapangaral ng kanyang salita. Bagamat tayo po ay nananampalataya na saan po kayo naroroon, naway maabot po kayo ng ating aral. At sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas, naway ang pag-iingat po ng Rabay ay sumainyo, lalo't ngayong may paparating yatang bagyo. Kumasa po kayo na ang Rabay po ay hindi natutulog sa sa pagbibigay po niya ng ating mga pangangailangan at pag-iingat na ginagawa po niya araw-araw. Ano po? Kaya bagamat medyo maulan dyan sa inyong lugar dyan mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga kaisipan. At ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Talasasin po natin ang aral ng Rabay. At ito ay may kinalaman sa ating buhay na ating ginagalawan araw-araw at ito ay yung palagi nating ginagamit. Actually, ito yung nagbibigay sa atin para makapagpuri sa ating Ama. Pero kung minsan may pagkakataon na ito ay nagagamit natin sa ibang mga bagay. Ang pamagat po ng kwento ng Rabay oh, that little tongue. Ang maliit daw nating dila. Now, alam po ninyo, ako rin ay nagulat sa dami ng mga dapat nating basahin tungkol sa gawi ng ating mga dila. At ano ba yung dapat nating gawin sa mga dila natin na kung minsan ginagamit natin sa pagpupuri, ginagamit natin sa paggalang, ginagamit natin sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pero may mga pagkakataon, I pray na hindi naman karamihan. May mga pagkakataon na ang parehong dila na ginagamit natin sa pagpupuri ay nagagamit natin sa ibang paraan. Naway ang aral kong ito, tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pangunawa na sa susunod na bibitawan natin ang ating dila, matanto natin yung mga aral na maririnig natin. Dahil alam natin ng kwento na ang dila natin ay katulad sa isang apoy. Bagamat ito ay napakaliit pero kaya niyang sunugin ang buong kagubatan. Talasasin natin ang kwento ng dila. Naway tayo po, ay magkaroon ng pangunawa at kaalaman. Simulan po natin ng kwento dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 39, verse 1. Para maunawaan natin na ang dila pala natin, ganun siya kaimportante. Aklat ng Mga Awit, 39, verse 1. Sabi niya rito, aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad. Na anong sabi daw ng awit? Sasabihin daw niya sa kanyang sarili na mag-iingat siya sa kanyang lakad. Kapag sinabing mag-iingat sa kanyang lakad, mag-iingat siya sa kanyang buhay. Iingatan niya ang kanyang mga gawa. Iingatan niya ang kanyang pag-iisip. And ang higit sa lahat, iingatan niya ang kanyang pananalita. Bakit? Sabi niya rito, upang huwag akong magkasala ng aking dila. So, pwede pala na ang dila natin ay tayo magkakasala. Bakit? Katulad ng nasabi kanina, ang dila natin ay ginagamit natin sa pagpupuri at pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh. Pero may mga pagkakataon na ang dila din palang ito ay ginagamit sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Anong sabi ng awit? Upang ang aking dila ay huwag magamit sa aking pagkakasala. Upang aking iingatan ang aking dila ng paningkaw. Anong sabi niya? Ang dila daw niya, sabi niya, ay lalagyan niya ng paningkaw. Alam niyo yung paningkaw? Now, kung nakakita na kayo ng baka na may paningkaw, ito yung inilalagay doon sa ilong ng baka. Yung parang ring at lalagyan ng lubid.
Yun ay paningkaw. Na kapag ang baka gustong papuntahin sa kaliwa o sa kanan, ay hihilahin yung paningkaw. Doon mo mapagtatanto na ang paningkaw ay nakapagpapaayos doon sa baka kung saan siya lalakad pakaliwa o pakanan. At ayon sa kwento, lalagyan daw niya ng paningkaw ang kanyang dila upang ito'y hindi pumunta sa kaliwa kung pinapapunta niya sa kanan. O kaya ay pumunta sa kanan kung ito naman ay pinapapunta niya sa kaliwa. Ibig sabihin ni hindi lustang, meaning hindi dada ng dada ng dada ng dada. Bakit? Dahil sabi niya baka daw siya ay magkasala. Now, alam po ba ninyo na nang maimbento ang Messenger at Facebook, Reels, ano pa? Twitter, ano pa? Alam nyo, dumami din yung mga naglabasan ng mga salita. Ibig sabihin, yung kanilang mga dila ay pinabayaan. Hindi nilagyan ng paningkaw, salita dito, salita doon. At kung ito'y ginagawa natin mga kapatid ko, ang punto doon tayo daw ay nagkakasala kung nagagamit natin ang dila sa hindi tamang gamit. Kaya, tabi-tabi po, ano po? Kung ang mga dila natin dati-rati ay walang paningkaw, abay siguro pagkatapos po ng aral natin, magkakaroon na ng paningkaw. Ano po? Dahil, alam niyo kung bakit na-imbento ang salitang marites? Dahil sa dilang walang paningkaw. Kaya kapag kayo ay tinatawag na marites, ibig sabihin ang mga dila ninyo walang paningkaw. Salita lang siya ng salita. At karamihan sa mga sinasalita natin, hindi ito ayon sa pananampalataya na tinanggap natin. Kaya sabi ni Haring David dito sa kanyang sulat, iingatan niya ang kanyang dila upang siya huwag magkasala. At paano siya huwag magkakasala? Lalagyan niya ng paningkaw. Ibig sabihin, iisipin muna ng nagsasalita kung ano yung kanyang sasalitain. Hindi yung daldal ng daldal at lumalabas na kumakaliwa o kaya kumakanan ang yung sinasalita na wala namang tinutumbok na kwento. Kaya sabi ni David, lalagyan niya ng paningkaw. At sana tayong lahat ay magkaroon ng paningkaw sa ating mga dila. Ano po? Sabi pa dito sa Salmo chapter 34, dahil tandaan ninyo, ang dila ay nagiging dahilan ng pagkakasala kung ito'y walang paningkaw. Meaning walang direksyon ng ating mga sinasalita. Alam niyo ito, nangyayari karamihan. Itutuloy ko yun. Dahil may dagdag yun Lalagyan ko siya ng paningkaw samantalang ang masama ay nasa harap ko. Now, anong ibig niyang sabihin? Ang dila daw natin ay nagiging lustang kapag kaharap natin ay lustang din. Meaning, kapag nakaharap tayo sa masama. At ang tendency, alam nyo, ang dila kapag lustang, meaning kapag walang paningkaw at nakaharap siya ng kanyang parehong dila na walang paningkaw, alam nyo kung anong nangyayari? Naglalabasan yung mga salita na hindi dapat lumabas. At doon nagsisimula yung sinasabing away, kung minsan sa magkakapatid. Bakit? Yung dila natin, walang renda. O kaya sa mag-asawa, yung dila natin, ano po? Walang tigil. O kaya sa pamilya, magulang sa anak, anak sa magulang. Bakit? Dahil yung mga dila natin, walang paningkaw. Kapag ang dilang walang paningkaw ay nasa harapan ng masama, walang gagawin ng dila kundi magsasalita para labanan yung masama. At ang ilalaban niya, masama din. Bakit? Lalabas ang dila o salita mula sa bibig niya sa dila niyang walang paningkaw.
At ito yung sinasabi sa aklat na nagiging dahilan ng pagkakasala. Alam po ninyo, tayo ay hindi makagagawa ng kasalanan, bagamat ang masama ay nasa harapan natin. Kung alam natin ang dila natin, ay bigyan natin ng, sabi niya, paningkaw para hindi magkasala. Ano po? Huwag naman sana. 34 verse 13. Dagdag natin dito, 34:13. Sabi pa niya rito, 34:13. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. Ingatan mo daw ang dila mo saan? Mula sa masama. Paano mo ingatan ang dila mo mula sa masama? Mula sa pagsasalita ng masasamang salita. Saan ito lumalabas? Sa dila. At alam nyo, bago lumabas sa dila, saan? Naiimbento yung salita. Bago lumabas sa dila, naiimbento sa kaisipan. Naiimbento sa puso. Kaya kung anong sinasalita ng dila mo, yun ang yung nasa puso. Kaya kung ang lumalabas sa dila mo ay puro baluktot at walang renda, ganun din ang nasa puso mo. Lalo na kapag may kaaway ka. Lalo na kapag ikaw ay galit. Lalo na kapag ikaw ay pagod. Lalo na kapag ikaw ay may problema sa buhay. Ay sus, grabe. Lalong ang dila mo ay magiging walang paningkaw. Kaya sabi niya, ilayo mo ang iyong dila o ingatan mo sa masama. At ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Ang mga labi mo daw, huwag nagiging marites. Pag sinabing karayaan, yung mga sinasalita mo ay walang katotohanan. Paninirang puri sa kapwa, nakakasakit ng damdamin. At alam niyo, lumalabas sa mga bagay na ito, kailan? Kapag tayo ay galit. Kapag may narinig tayo na hindi natin gustong marinig, ay naku, sigurado, may ilalabas ka rin sa dila mo. Pag may nakita ka na hindi mo gusto, dumating ka sa bahay, ang daming kalat, ay naku, lalo ka't pagod ka, sigurado may lalabas sa dila mo. Alam niyo, okay lang na magsalita. Pero dapat ang salita mo, dapat may paningkaw na hindi sinabing huwag ka magsasalita. Ang sinasabi dito, lagyan mo ng paningkaw. Na pag sinabing lagyan ng paningkaw, yung pwede lamang ilabas sa dila mo na nirerindahan mo sa kanan o kaya sa kaliwa. Huwag kang maglalagay ng dila na lustang. Ibig sabihin, pinakawalan mo ang dila mo. Pag sinabing pinakawalan mo ang dila mo o lustang, ibig sabihin walang preno ang iyong salita. Kay masagasaan ka o wala, salita ka lang ng salita. Bakit? Dahil walang paningkaw ang iyong dila. Ano po? Ito pa. Unang Pedro chapter 3 verse 10. Unang Pedro chapter 3 verse 10. Ito. Sabi nga dito, sapagkat ang nagnanais umibig sa buhay at makakakita ng mabubuting araw, na kung gusto mo daw makakita ng maayos na buhay at mabubuting araw, yung walang away sa loob ng pamilya, yung walang away sa loob ng trabaho, yung walang away sa loob ng asemblya, anong gagawin mo daw? Ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Now, imagine ninyo na wala kayong maririnig na gyera sa loob ng tahanan. Yung mga salita hindi lustang. Now, imagine ninyo ang katahimik ng inyong bahay kapag yung mga salita ninyo ay may preno, may paningkaw. Bagamat tayo ay galit na galit, asar na asar, nanggagalaiti ka na sa galit. Pero,
may paningkaw pa rin ang dila mo, abay kapatid ko, napakapalad mo. Bakit? Dahil iniisip mo palagi na ayaw mong maranasan ang mahirap na buhay kung di gusto mo ng maayos at hinihintay mo yung mga mabubuting aral. No po, isa daw dahilan, sabi niya, magtigil ka ng iyong dila sa pagsasalita ng masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Huwag kang magsasalita ng daya. Meaning, huwag kang magsasalita ng nakakasakit sa damdamin. Dahil, alam po ninyo, kapag pinalo ninyo ang anak ninyo at nawala na yung sakit, nawala na yung palo. Pero kapag nagsalita kayo ng walang rendang dila, alam po ninyo, napakahirap mawala yun sa kanyang puso. Maaalala niya. Mas mabuti pang paluin ninyo yung bata kaysa pagsalita niyo yung mga salitang hindi nararapat. Ano po? Bakit? Dahil nagsasalita kayo ng masama. Yun ang sinasabi niya, na ingatan po ninyo, sabi niya, ang inyong dila. Kawikaan, chapter 15, verse 4. Tandaan po ninyo. Kaya tabi-tabi po sa mga may dilang lustang, sa mga may dilang walang renda, walang paningkaw. Sabi ko nga sana, pagkatapos ng aral natin, magkaroon na ng paningkaw ang mga dila natin kung gusto natin ng mabubuting araw. Kung kayo'y pagod na sa mga naririnig ninyong nagtataasang boses sa inyong tahanan, mga salitang hindi nakakain, yung mga salitang nakakapag-sugat ng damdamin, bay mga kapatid ko, matutuwa ang rabay sa atin. Ano po? Proverbio chapter 15 verse 4. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Sabi niya, ang dilang magaling ay puno. Na-imaginin mo na instead na insultuhin mo yung asawa mo, insultuhin mo yung anak mo, abay, i-praise mo yung asawa mo. Ano ba yung praise sa Tagalog? Pupurihin mo. Hindi mo titingnan yung nagawa niyang mali, kundi ililift up mo yung kanyang damdamin. Parang sa pag-aaral, alam niyo kapag yung grade ng anak mo ay 75, kapag pursito, sabi niya sa Ilocano, huwag mong sasabihin na, ay na, anak ko, nagkunang ka. In Ilocano, sabi mo, ay na, anak ko, ang purul-purul mo. Bakit 75 ang grade mo? May mga kapatid ko, wag. Sabihin mo, ay, ang galing ng anak ko, pumasa siya. So, susunod anak, galingan mo pa para tumaas pa yung grado mo. Hindi ba mas maganda po yun? Na pananalita? Ano po? Yun ang pananalitang may punong kahoy ng buhay. Bakit? Ma-uplift yung espiritu ng anak mo. At sigurado sa susunod, itataas niya. Kung makakuha siya ng 76, abay, puruhin mo uli. Bakit? Kahit pa paano tumaas ng konti. Huwag niyong pangarapin yung 100, nasa 75 pa lang yung anak niya. Abay, hindi po pwedeng mangyari. Bakit at the end of the day? Alam niyo, may narinig akong kwento. Sabi niya, doon sa anak niya, anak ko, sabi niya, ang hihina mo naman. Bakit hindi mo gayahin yung pinsan mo? Sabi niya, ang galing ng pinsan mo, palagi may honor. Sabi niya, tatay, sabi niya, magaling din naman kasi yung tatay niya. So, anong nangyari? So, yung pananalita natin at the end of the day, kung marunong magsalita yung mga anak natin, baga mag-boomerang yung ating sinasalita. Ano po? Ang salita daw natin, sabi niya, ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon, meaning ang kabaliktaran naman ng mga salitang ating sasabihin, sabi niya ay, anong sabi niya? Kasiraan ng puso. No wonder. Ano po? Nagkakaroon ng trauma minsan yung mga anak natin sa mga salitang ating naririnig. No wonder. Ano po? Hindi magkasundo ang mag-asawa. Bakit? Dahil naaalala nila yung mga salita ng kanilang mga asawa na hindi naman dapat pang marinig. Alam po ninyo, sa galit ninyo, huwag kayong magsasalita. Kung sa mga sasalitain ninyo ay walang lalabas na mabuti,
mas mabuti na lamang kung huwag tayong magsalita. Pero kung kinakailangan mang magsalita, sana, ano po, may renda. Ano man po yung galit po natin? Anong sabi niya? Pwede tayong magalit, pero huwag sana tayong magkasal. Dahil sa galit natin at may lumabas sa dila natin na masama, doon tayo nagkakasala. Ano po? Napakasimpleng bagay kung minsan pinapalaki ng dila. Pinapalaki ng dila. Bakit? Ayaw magbigay ng dila. Ayaw magparenda ng dila. Alam nyo kasi kapag nakasanayan na natin na mga dila natin ay salita ng salita, naku, pag nasimulan na yan, tuloy-tuloy na yan. Ha? At napakahirap pigilin. Bakit? Kasi pinabayaan natin. Naku, hinayaan natin na ang dila natin ay walang paningka, walang renda. Sana naman bago matapos ang aral, matuto tayo sa aral. Chapter 18, verse 21. Kawikaan pa rin. Chapter 18, verse 21, sabi niya, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Now, imagine ninyo, life and death ay nasa dila. Bakit? Sabi ko nga sa pagpapalaki ninyo ng ating mga anak. Palakihin ninyo ang bata sa papuri, sa mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Ikumpara ninyo ito doon sa salita na nagpalaki sa anak niya na puro masasama. Negatibo ang dating. Kapag inutusan mo yung anak mo, sabi mo, anak, magwalis ka nga. Nagwalis yung anak mo pero may hindi nawalisan, sabi mo, ay na, anak ko. Ha? Ang tanga mo namang magwalis. Ay na, anak ko, nagkunan ka, gwalis laang. Abay, sabi na nga sobra naman. Di ba paminsan-minsan lumalabas sa bibig natin? Sana naman huwag. Sabi, alam, galing naman ang anak ko magwalis. Pero tingnan mo, nakwali ka. May nakalimutan ka dito, sa susunod, ganitong pagwawalis. Pero okay, anak ko, at least matututo ka sa pagwawalis. Is that better? Yes. Sa paghuhugas ng mga plato. Instead na tayo matawa sa nagawa nila, kahit papaano, naghuhugas sila, pero dahil hindi naging maayos ang paglilinis, nagagalit ka at the end of the day. Paano sila matututo ng salitang may paningkaw kung tayong mga magulang hindi marunong magsalita ng mga salitang may paningkaw? Saan magsisimula yan? Sa loob ng bahay. Pag nag-aaway kayo mag-asawa, naririnig ng mga anak ninyo, abay, alam nyo, kung naririnig yung mga salitang lumalabas sa mga bibig ninyo, sigurado mapapangiwi sila sa dami ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Now, baka dumating ang araw, magaya ng mga anak natin yung mga naririnig nila. Magtaka kayo, isang araw, may lumabas sa bibig ng anak ninyo. Tapos magugwal ka. Kanino mo narinig ang salitang yan? Di ba sinabi ko, bawal mong salitain ng salitang yan? What if sabihin ng anak ninyo? Kayo po, nang nag-away kayo ni mama, o nang nag-away kayo ni papa, anong sasabihin ninyo? Sasabihin nyo, ay, huwag mong sasalitain yun. Sa mga matatanda, pwede yun, pero sa bata, hindi. Maling, maling ehemplo. Sabi niya, nasa kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Now, anong ibig sabihin nito? Alin sa dalawa ang gusto mong bunga? Kamatayan, kainin mo. Meaning, dadanasin mo. Mararanasan mo ang bunga ng dila mo kung ang gusto mong bunga ng dila mo ay kamatayan. Mararanasan mo yan. Bakit? Ipinaunawa mo sa anak mo. Ipinaunawa mo sa asawa mo na ang dila mo ay ang tanging bunga ay kamatayan. Dadalhin nila yan sa paglaki.
Bakit ikaw ay naging halimbawa sa iyong pananalita? O mas pipiliin mo yung buhay na every time na may magsasalita ka, nakaka-uplift, nakakataas ng moral sa asawa at sa anak at sa lahat ng iyong makakasalamuhan. Bakit? Ang nakikita mo ay yung mga positibo sa lahat ng kanilang mga gawa, sa lahat ng kanilang mga nasasalita, positibong nakikita mo. At kung may nakita ka mang negatibo, binabaliktad mo yung negatibo sa salitang positibo. Yun ang salitang nakapagbibigay buhay. At ang sabi niya, aanihin mo ang bunga, alinman dito ang pipiliin mo. Kapatid ko, ikaw ang mamimili. Ikaw ang mamimili. No po? Kawikaan 25 verse 15. Eto pa. Magtataka kayo sa dami ng mga naisulat na teksto tungkol sa dila. Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. Ibig sabihin, gaano man katigas ang puso ng kausap mo. Ito daw ay mapapalambot ng dila kung ito'y makapagsasalita ng tama. Ano po? Kung hindi pa po natin alam ang kapangyarihan ng dila, siguro naman ngayon mauunawaan natin kung bakit ganito sa dami ng mga ibinigay na teksto tungkol sa ating dila. Ano po? Now, dumako naman tayo dito sa tinatawag nating lumang tipan dito sa Jeremiah, na kwento ni Jeremiah noong panahon niya. Dahil si Jeremiah po ay nagsasalita ng mga puno ng buhay. Nagbibigay siya ng kwento mula sa Ama kung paano aayusin ng bayang Israel ang kanilang buhay. Pero alam po ba niyo kung anong ibinabalibag ng kanyang mga kababayan tungkol sa mga ibinibigay niyang salita na may buhay? Ito ang sabi ni Jeremiah. Jeremiah chapter 9 verse 4. Ito. Aral ito ni Jeremiah ng panahon nila. Aral din lang sa atin. Bakit? Tingnan ninyo. Jeremiah chapter 9 verse 4. Sabi niya, mag-ingat bawat isa sa kanyang kapwa. Sa kanyang kapwa. Bakit? At huwag kayong mangagkatiwala sa kanino mang kapatid. Bakit? Sapagkat bawat kapatid ay mang-aagaw at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Mangagdadaya bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at hindi mangagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuruan ng kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. Sila nagpakapagod upang gumawa ng kasamaan. Mag-ingat daw tayo saan? Sa mga nakakasalamuhan natin at sa ating mga, anong sabi dito, mga kapatid. Bakit nung panahon ni Jeremiah, ganito ang problema nila? Ano po? Ang mga dila nila ay hindi nagsasalita ng salita ni Amang Yahweh. Bakit? Ayaw nilang dinggin ang aral ni Jeremiah. Ganun din sa ating panahon, bakit tayo ay nakatara sa gitna ng mga taong hindi nananampalataya kay Amang Yahweh? Walang pakundangan ng mga salita. Kaya kayong mga nasa Facebook, magdili-dili po kayo na po. Dahil baka kayo nakakasalamuhan ng mga taong walang takot kay Amang Yahweh at ang kanilang mga dila ay walang paningkaw, pinapatulan ninyo. Alam niyo, walang magagawang masama sa atin kung hindi natin papatulan. Pero kung tayo'y mapagpatol sa mga salitang hindi natin kayang tanggapin at pinapatulad natin ng mga salitang hindi ka nais-nais, bay kapatid ko, huwag ka na mag-Facebook dahil wala kang matututunan. Ano po? Kaya ingatan ninyo, sabi niya, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong kapwa. Dahil baka ang kapwa ninyo, instead na magbigay sa inyo ng kagandahang asal, makasama kayo sa pagsasalita ng karayaan. Ano po? Sabi nga natin palagi, birds of the same feather
flocks together. Sabi niya, ano po? Ang marites ay kabarkada ng isang marites. Tama po ba? Ha? Oh. Sorry, bakit ko daw ginaganyan? Hindi ko alam kung bakit tinawag na marites. Ha? Ang ganda pa naman ng pangalang marites. Ayan, si kapatid na marites, ay siguro nagagalit si Ate Tess dahil nagagamit yung pangalan niya. Ano po? Ha? Ginagamit ng sanlibutan sa salitang marites. Ano po? Huwag naman sana. Ha? Santiago chapter 3. Ayan. Puntahan natin si Santiago. Bakit? Kung mayroong chapter na iniwan si Santiago para sa dila, ito'y sa chapter 3. At binigyan diin ni Santiago na ang dila ay buhay o kamatayan. Alam niyo, nung panahon ni Santiago, siguro ganitong kanyang mga nakakasalamuha at nauobserbahan sa kanyang lugar. Ano po? Mga salitang lumalabas sa dilang walang paningkaw. Santiago chapter 3. Ano po? Sabi niya dito, simulan po sa verse 3. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Ito yung sinasabi kong paningkaw sa baka o kaya sa kabayo. Narito, ang daong naman bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit, sa kaliwa o kaya sa kanan. Verse 5, gayon din naman ang dila. Ano po? Ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliliit na apoy. At ang dilay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba ang dila. Ano sabi niya? Ang dila daw ang pinakamasamang sangkap kung hindi natin ririndahan. Dila. Sa lahat ng sangkap ng ating mga mata. Dila. Ano sabi niya? Ay nagpapalalo ng malalaking bagay. Ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba't ang dila na nakahahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sinong nagpapaningas daw sa dila? Ang impyerno. O sinong gustong pumunta sa impyerno dahil lang sa dila? Wala siguro, ano po. Pero baka hindi natin napapansin. Yun ang tungo natin kung hindi natin kayang rindahan ang dila natin. Kung sa pananalita natin ay hindi natin kayang lagyan ng preno o paningkaw, abay mga kapatid ko, ang dila daw natin ay parang apoy ng impyerno. Susumugin lahat ng kanyang madadaanan. Mula sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga apo, at sa lahat ng mga makakasama mo at makakasalamuha mo. Bakit? Ang dila mo ay walang paningkaw. Ano po? Tuloy po natin. Datapwat ang dila, sabi niya, verse 8, ay hindi napaaamo ng sino mang tao. Ang dila daw ay hindi napapaamo ng isang tao. Hanggat walang paningkaw, ito hindi mo mapapaamo. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Ang dila, imagine ninyo, buong chapter ng dila, sinulat ni Santiago. Hindi ito napapaamong malibang lagyan mo ng paningkaw. Isang lasong sabi niya na nakamamatay. Isang masamang gumagawa na hindi nagpapahinga.
Siyang ating ipinagpupuri kay Amang Yahweh na Ama at Elohim, at siyang ating ipinanlalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Elohim. Tama ba, mali? Yes. Yes. Ang dila ding ito, ang ginagamit natin para papurihan si Amang Yahweh sa mga bagay na binibigay sa akin. At ang dila din ito, ang ipinanunumpa natin kapag tayo galit na galit. Ano po? Ito'y ginagamit natin. Now, paano, saan tayo ihahalin tulad? Na tayo ay santo kapag tayo ay mabait at tayo naman ay kampon ng impyerno kapag tayo ay galit? Now, pwede bang mangyari yun? Na sa iisang tao ay may santo at apoy ng impyerno? Huwag naman sana. Ano po? Sa bibig lumalabas ang pagpuri at paglait. Imagine ninyo, sa mismong bibig, lumalabas daw ang pagpuri at paglait. Kaya sabi ni Santiago, mga kapatid ko, sabi ni Santiago, hindi nararapat magkagayon. Hindi dapat mangyari. Kaya sabi ni Santiago, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Sa isang gripo daw, lalabas ba ang mapait na tubig at matamis na tubig? Wala kang makikita sa loob ng ibabaw ng lupa. Pero dila, pwede. Ano po? Imposible na sa isang labasan ng tubig, lalabas ang matamis at lalabas ang mapait. Wala kang makikita. Dila, pwede. At kaninong dila? Dila ng tao. We pray na hindi natin dila. Bakit? Anong sabi ni Santiago? Hindi dapat mangyari. Hindi dapat mangyari. Pero nangyayari ba? Yes. Nangyayari saan? Sa ating loob ng tahanan. At kapag nangyayari sa loob ng tahanan, may tendency na lumabas sa labas ng ating mga bahay. Sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga kapatid sa asimilya kapag tayo pupunta sa mga kapilya. Bakit? Ang dila, sabi ni Santiago, ay nakakahawa. Nakakahawa ang dila. Kaya mga kapatid ko, sana, sabi ko nga, bago matapos sana ang kwento ng Rabbi tungkol sa kanyang sermon sa dila, matuto tayong lagyan ng renda, lagyan ng paningkaw. Ano po? Mga Awit, chapter 50, verse 19. Bakit? Bakit? Walang silbi ang aral na naririnig natin kung pagkatapos ng kwento na to, ang dila natin ay wala pa rin paningkaw. Abay, sayang. Ano po? Ano man ang galit natin sa asawa natin, ano man ang galit natin sa mga anak natin, ano man problema natin sa buhay natin, huwag natin gamitin ng dila na gumawa ng masama. Ano po? Awit chapter 50 verse 19. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Huwag naman sana. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kapag negatibo ang dumarating sa buhay ninyo, pag negatibo ang nagawa ng asawa ninyo, mga anak ninyo, baliktarin ninyo, gawin yung positibo. Ano po? Bakit? Madali ba? Yes, napakadaling gawing positibo. Bakit? Dahil maaalala natin na ang sasalitain natin ay hindi karapat-dapat marinig ng ating mga mahal sa buhay. Isipin mo na ikaw yung tatanggap ng salitang iyong sasalitain. Tatanggapin mo ba yung negatibong salita? O mas gusto mong marinig para sa iyo yung salitang positibo? Parang ikaw, pag ikaw ay nagtatrabaho, pag ang bagal-bagal mo din nagsisimula ka pa lang, dagdadahan-dahan ka pero nababagalan ang boss mo at sasabihin ng boss mo, ang bagal mo naman. Maghapon ka na dyan, dadalawa pa lang natapos mo. Gusto mo marinig yun o sasabihin ng boss mo, oo, okay na.
Oh, gumagaling ka na, nakadalawa ka na. So, susunod siguro, mas makakarami ka pa ng gawa. Kaya pagtsagaan mo, pagbutihin mo. Hindi ba mas maganda yung dinggin? Ganon din sa ating mga asawa. Pag may pagkukuling ng ating, nagluto yung mga asawa natin, sunog. Abay, huwag kayong magagalit kung sunog. Sabi mo, ay, darling, sa susunod siguro, bawasan mo pag-cellphone para hindi na sunog. Di ba mas magandang dinggin? O kaya nagluto ng maalat, bay, darling, kunti na lang, para na tayong nasa dagat. Siguro, gawin mong, yung bang, hindi siya magagalit instead, mapapatuwa siya ng konti. Tanggalin mo yung tensyon sa pananalita mo. Ano po? Pwede ba natin? Yes. Ganito ang nasasalita natin kung meron ng paningkaw yung mga dila natin. But until then, anong sabi niya? Nagsasalita tayo ng masama. Until then, ano po? Nagsasalita tayo ng masama. Chapter 64, verse 3. Aklat ng mga awit pa rin. 64, verse 3. 64, verse 3. Na siyang nagaghasa ng kanilang dila na parang taba at pinahilagpos ang kanilang mga palasok sa makatwid bagay ang masasakit na salita. Anong sabi niya? Ang dila daw natin ay bagong hasang taba. At ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay parang mga palasok. Now, imagine niyo yung palasok na tutusok sa ating mga puso na magpapatigil ng kanyang tibok. Ganito raw ang kahalintulad ng mga salitang masasamang lumalabas sa ating mga bibig. Sabi ko nga, imagine ninyo na may ginawang asawa nyo, sa galit ninyo, lumabas yung mga salitang hindi nyo na may babawi. O kaya sa mga anak ninyo, alam nyo, gusto ba ninyo ng mabubuting araw? Sabi niya kanina doon sa aklat ng mga ate. Lagyan nyo ng renda ang inyong mga dila. Gusto nyo ba ng maayos na pamumuhay? Lagyan nyo ng paningkaw ang inyong mga dila. Ano po? Nasa sa inyo yan. Sabi niya, mamimili kayo, sabi niya, dahil ang dila ay buhay at kamatayan. Ano po? Sunod. Job. Chapter 15, verse 5. Ito, Job. Job 15, verse 5. Sabi niya, Job 15, verse 5. So, sapagkat ang iyong kasamaan ang nagtuturo sa iyong bibig. Now, kung ang mga salita natin ay parang mga palasok, ang tanong ko nga kanina, saan nahihinuha ang salita bago lumabas sa dila? Saan nabubuo? Dito. If you had, sabi niya, kapag ikaw ay may pusong masama, ang lalabas sa iyong mga dila ay purong masasama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay anak ni Amang Yahweh kung lumalabas sa bibig mo ay apoy ng impyerno. Anong sabi kanina ni Santiago? Ang dila ay parang apoy ng impyerno. So paano natin sasabihin na tayo anak ni Amang Yahweh kung ang ating mga dila ay apoy ng impyerno? Pupunta ba sa langit ang apoy ng impyerno? Pupunta ba sa kaharian ni Amang Yahweh ang anak ng Ama na may dalang apoy ng impyerno? Ba, hindi po pwedeng pumunta. Pero ganun ang dila natin. Ganun ang dila natin. Bakit? Dahil ang ating mga puso ay masasama. Kaya hanggat hindi, natutuli ang puso na to, hindi pa siya nasisir ng salita ng Ama, mananatili ang mga salita ng ating dila. Kaya tingnan ninyo mga sarili natin. Kapag tayo ay walang renda pa rin sa ating mga dila, ibig sabihin, hindi pa tayo seared. Meaning, hindi pa tayo, ano ba yung seared sa Tagalog?
Ha? Hindi pa tayo natuli. Ha? Pag seared kasi yung bang ano, kapag niluto mo siya, na-seared siya eh. Parang ganon. Ha? Hindi pa siya, ano ba yung seared? Naluto? Hindi ba, natinnob. Ni Ilocano kumaka, natinnob. Nagulag yung ang lalim naman ng Ilocano ko. Ha? Hindi pa siya naturuan. Ayan, siguro yung pinakamalapit. Ano po? Kapag may mga salita pang lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid ko, at wala pang paningkaw ang dila natin, hindi pa po natin masasabing tayo ay talagang totoong nananampalataya. Ano po? Bakit? Nakakaligtas pa sa ating kaisipan ng mga masasama. Pag wala pang rendang ating mga salita, mga kapatid ko, alam nyo, nakakatakot sabihin na tayo anak ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil alam natin na si Amang Yahweh ay wala ni katiting na kadiliman. Yan ang salita, sabi niya, ano ba? Father Yahweh is light, and in Him there is no darkness at all. Si Amang Yahweh ay liwanag, sabi, at walang katiting sa kanya na kadiliman. Now, paano natin sasabihin tayo mga anak? Kung mismong sa dila pa lang na pwede nating bigyan ng halimbawa, nakakaligtas pa yung mga salitang masasama. Wag naman po sana ano po. Kaya para malaman natin kung tayo kahit papaano papalapit na tayo doon sa pagtawag sa atin na bilang mga anak ng Ama. Sa pananalita siguro. Ano po? Magkikita natin kahit papaano unti-unti. Ano po? Sabi niya dito, Salmo chapter 140 verse 1. Salmo 140 verse 1, 2 and 3. 140 verse 1, 2 and 3. Ito, sabi niya sa Salmo. Iligtas mo ako, Amang Yahweh, sa masamang tao. Bakit? Ingatan mo ako sa marahas na nag-aakala ng kasamaan sa kanilang puso, laging nagpipisan sila sa pagdidigma. Kanilang inihahasa ang kanilang dila na parang ahas. Kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. Ilayo mo ako, sabi niya. Totoo po yan. At alam niyo, okay lang sana kung ito'y nasa labas ng bahay. Bakit? Madaling iwasan. Pero kung ang ganitong mga pananalita nasa loob ng tahanan, bay mga kapatid ko, nakakaawa naman yung mga recipient ng ganitong salita. Nakakaawa naman yung asawa na nakakarinig ng ganitong mga salita mula sa mga asawa nila. Babae man o lalaki man. Nakakaawa yung mga bata na makakarinig ng ganitong mga salita mula sa kanilang mga magulang. Huwag naman po sana ano po. Naulitin ko ulit tanong, gusto nyo ba ng mabubuting araw? Gusto nyo ba ng maayos na pamumuhay? Lagyan nyo ng renda ang inyong mga dila. Yun ang katanungan ni Saulo. Ay, katanungan ng awit kanina. Ano po? Kaya, kayo magtanong sa sarili, alin ang mas gusto nyo? Ang maayos na buhay at mabubuting araw o bahay na walang pahinga? Bakit? Ang sabi niya, ang dila ay isang masama na hindi nagpapahinga. Mahala sabi ni Saulo ay ni Santiago. Kaya, tandaan ninyo, Proverbio, Kawikaan 17:27. Now, ito yung mga salita ng may paningkaw. At ito yung salita ng ang kaisipan ay nasir na. Naturuan na. Anong sabi ko? Awit 17:27. Ito. Awit. Awit. Walang awit 17:27. Proverbs 17:27. Walang awit ng 17:27. Kaya Proverbs yun. Proverbs 17:27.
Ito sabi niya, 17:27. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman. Ano sabi niya? Ang tao daw na may paningkaw ang dila, may kaalaman. Alin ang alam niya? Sa sanlibutan, hindi. Sa salita ng Ama. So, paano niyo sasabihin na kayo ay natuto sa aral ng Amang Yahweh kung ang ating mga dila ay walang paningkaw? Hindi pwedeng mangyari. Ano po? Masasalamin natin. Pag nagsalita ang isang tao, makikita, mararamdaman agad natin, mapapatunayan agad natin kung siya ay anak ni Amang Yahweh o hindi. Ano po? Dahil sabi niya, ang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman at siyang may pusong malamig ay totoong o ay taong nag-uunawa. Now, pag sinabing pusong malamig, malumanay. Ano po? At kapag ikaw daw ay may pusong malumanay, sabi niya, marunong kang umunawa. Meaning, nararamdaman mo ang pakiramdam ng iyong kapwa. Mababanaag mo kung ang salitang lumalabas sa bibig mo nakapagsasakit ng damdamin o kaya nakapagpapataba ng puso. Ikaw ang nakakaalam at makakakita. Pag may mga pagkakataon na halos ayaw ka na nilang kausap, yun ang go signal mo na ang pananalita mo ay walang paningkaw. Ano po? Kaya tandaan natin. Verse 28, ang mangmangman, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas. Maging daw mangmang, meaning pag sinabing mangmang, walang alam sa salita ni Amang Yahweh. Kapag sila ay marunong sa kanilang mga dila ng paningkaw, napagkakamalan silang pantas. Pagka kanyang itinitikom ang kanyang mga labi, ay inaari siyang mabait. That is true. So, ikumpara natin yung hindi nakarinig sa salita ni Amang Yahweh, taga sanlibutan. At ikukumpara sa atin na nagsasalita ng walang paningkaw. Now, alin kaya sa dalawa kapag mayroong magja-judge? Alin kaya sa dalawang pipiliin niya sasabihin na alin sa dalawa ang nakakarinig ng salita ni Amang Yahweh? Yung taga sanlibutan na may pananalitang may pagpipigil o yung nagsasabing siya ay sumasamba sa assembly ni Amang Yahweh na walang paningkaw ang mga dila. Kayo po ang magsabi. Ano po? Kayo po ang magsabi. Proverbio 15 verse 1. Proverbio 15 verse 1. Kawikaan chapter 15 verse 1. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Yan. Alam nyo, kailangan natin ito, lalo na kapag kayong mag-asawa ay hindi magkasundo. Huwag niyong lalabanan ng apoy ng kapwa-apoy. Huwag. Masusunog ang inyong sambahayan. Huwag. Ang isang tunay na anak ni Amang Yahweh. No? Pag sinabi kong tunay na anak, bakit? Marami ang magsasabi sa atin na sila anak ni Amang Yahweh. Pero marami din ang nangawala. Ano po? Kaya sinasabi, ang tunay na anak ni Amang Yahweh ay palaging may nakahandang, anong nakahanda? Malubay na sagot. Ano po? Dahil kung ang sagot natin ay puro matataas na indayog ng pananalita, yung ating pride. Bagamat siguro sabihin nyo, ang mga salita ninyo ay hindi masasama, pero kung ang salita naman ninyo ay pride ang lumalabas, abay kasama din ito. Yung bang feeling natin laging tayo yung tama sa pananalita, kasama din ito. Na pagsisimulan ng away. Feeling natin tayo lang ang tama. Feeling natin yung reasoning lang natin ang pwede nating panghawakan at
Hindi tayo pwedeng saklawan ng reasoning ng iba. Ano po? Yun ay paningkaw din na walang salitang walang paningkaw. Bakit? Ang inaalala lang natin yung ating mga salita. Ano po? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng tuod. Ano po? Ang malumanay at mababang pananalita. Pag sinabing mababang pananalita, nagpapakumbaba. Ay nakapapawi ng galit. Dadagdagan ko ng ibang pananalita. Ang malubay na sagot, sabi niya, ay nakapapawi ng pot. Then, ang mapagpakumbabang salita ay nakapapawi ng galit. Ano po? Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Pero sabi ko kasi kapag ang pride, ginatungan ng isang pride, abay, pareho kayo magtataasan ng ihi. Ano po? At the end of the day, pareho kayo magtatampuhan, magkakagalitan, maghihiwalayan na may galit. May galit sa puso. Bakit? Pride ninyo ang umiral. Pero sana, ano po? Sa isang tunay na anak ni Amang Yahweh, may nakahandang malubay na sagot at mapagpakumbabang pananalita. Po. Dahil ito ay dapat mangyari saan? Sa mga anak ni Amang Yahweh. Ano po? Sayang yung mga aral na naririnig natin kung hindi tayo matututo. Verse 2. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ang may malubay na sagot ay pantas. Ang mapagpakumbabang pananalita ay pantas. At saan nanggagaling ka ng pagkapantas? Sa pakikinig sa aral ng salita ng Ama. No, wala tayong excuse. Bakit? Inaaralan tayo ng ating rabbi. Ano po? Kung hindi man once sa isang linggo, ano po? 3 times sa isang linggo o 5 times sa isang linggo. Dahil may Bible study ng Lunes sa Miyerkules, may women's study naman sa Martes sa Huwebes. So wala kayong excuse, babae man o lalaki man. At mayroong aral ng Sabado. Ano po? Wala tayong excuse. At natutuwa ako, alam niyo mga kapatid ko, natutuwa ako dahil marami sa atin ang natututo. Lunes ng gabi, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at sa maski walang nangyayaring aral ng Sabado sa inyong mga sambahan, sa inyong mga lugar, meron namang online at may mga nag-aaral din sa online at natutuwa ako bilang kapatid niya pananampalataya na gusto niyong matuto. Kung titignan natin ang pananampalataya natin, na ikukumpara natin 10 years ago, ano po? Kahit paano po, medyo malayo na rin ang narating natin kumpara sa mga panahon na hindi tayo natututo at hindi tayo nag-aaral. Tanong niyo sa sarili ninyo, hindi ba kayo natututo? Yes, natututo kayo. Hindi ba kayo natutuwa? Yes, natutuwa kayo. Bakit? Dahil nakikita ninyo na mayroon kayo natututunan. At dahil nababago ng salita ng Ama ang inyong pananalita, ang inyong mga gawa, at higit sa lahat ang inyong buhay. Kung wala pong nagbago, sayang. Ano po? Kaya sabi niya, ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang, pag sinabing mangmang, hindi yun nakapag-aral pag may narinig kayong mangmang sa Biblia, ang mangmang ay yung mga hindi nakakaunawa sa salita ni Amang Yahweh. Hindi yung hindi nakakarinig dahil baka nakarinig sila. Hindi lang nila nauunawa. Bakit? Dahil hindi nila ibinubuhay. Yun ang mangmang. Ano po? Kaya kapag may nabasa kayong mangmang, ibig sabihin, ito yung mga nakakarinig, maaari ng salita. Pero hindi nila nauunawa dahil hindi nila ibinubuhay. Mangmang ang tawag sa kanila. At tayo na nakakarinig at hindi natin ibinubuhay, hindi natin nauunawa. May tuturang ba tayong pantas? Hindi. Mangmang pa rin tayo. Dahil hindi natin ibinubuhay.
Nalaman natin na ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, pero pag sa pananalita natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating kapwa, feeling natin mas mataas tayo kaysa sa kanila. Feeling natin, no po, tayo ang palaging tama. Feeling natin, tayo lang may karapatang magalit. No po, hindi po, ganun. Anong sabi ni Santiago? Hindi dapat ganito ang gawin ng anak ng ama. Hindi po ganun. Mapaasawang lalaki, mapaasawang babae, magulang na lalaki, magulang na babae, sa mga anak din. Kayong mga anak, kung matatabil din ang mga dila niyo sa pagsagot sa inyong mga magulang, abay sayang ang araw na naririnig ninyo. Ito. Kayong mga anak, pag kayo kinakausap ng inyong mga magulang, may pagkakataon na kayo pa yung may karapatang magalit. Abay, mga anak, magdili kayo, ano? Bagamat assuming na kayo ay tama, may pagkakataon na kayo ay tama. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan kayo na pagsalitain ng mga bagay na hindi tama yung mga magulang ninyo. Hindi. Ando doon pa rin sana yung paggalang ninyo sa magulang ninyo. Bakit? Magulang pa rin ninyo sila kahit na anong, maski saan kayo pumunta, magulang pa rin ninyo sila. No po, hindi ko sinasabi na hindi kayo mag-reason out. Mag-reason out kayo, pero pakundanganan niyo yung mga salita. No po, may pagpipitagan. Pag sinabi kong may pagpipitagan, may galang ang inyong mga pananalita. Ano po? Tandaan po natin, kung gusto nating makabilang na anak ng ama at gusto natin ng mabubuting araw. Ano po? Awit 32 verse 9. Awit 32 verse 9. Ito, dagdagan pa natin. Verse 9, huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo o gaya ng mola na walang unawa. Na huwag daw kayong maging gaya ng kabayo na walang unawa. O mola na walang unawa. Na marapat igayat ng busal at ng paningkaw upang ipangpigil sa kanila na kung hindi sila magsisilapit sa inyo. Ibig sabihin huwag naman daw tayong maging gaya ng kabayo na walang paningkaw. Pinapatigil mo na, ayaw pa rin tumigil. Pinapaliko mo sa kanan, ayaw pa rin lumiko. Yun daw ang ganong kabayo na walang paningkaw. Ganon daw tayo sa ating pananalita. Pinapatigil na nga tayo, ayaw pa rin nating tumigil. Hindi ba dumating ang punto na pinapatigil ka ng asawa mo? O kaya mismo yung anak mo, hindi ba kayo naiinsulto kapag yung anak niyo mismo nagsasabi, Mama, that's enough. Papa, that's enough. Bakit? Sumusobra ng pananalita mo. Hindi kayo naihiya kung kayo yung magulang. At ikaw naman anak, kapag sinasabi ng tatay mo, anak, that is enough, tama na. Patuloy ka pa rin sa pananalita. Abay, anak ko, kapag sinabi na ng tatay mo, sinabi na ng nanay mo, anak ko, tama na. Ibig sabihin you're doing too much. Sumusobra ng pananalita mo. Yun ang cue. Pero kung patuloy pa rin tayo sa pananalita, abay mga kapatid ko, para tayong mga kabayo na walang mga paningkaw. Ganon ang gina natin. Bakit? Hindi natin nilagyan ng paningkaw. Meaning, sa dami ng mga aral na narinig mo, wala ka natutunan. Anong tawag sa'yo kapag nakarinig ka ng aral pero hindi ka natuto, dahil hindi mo binuhay? Ikaw pa rin ay tatawagin mangman. Ano po? Nananampalataya tayo. Wala naman tayong pangunawa. Naririnig natin yung aral ng rabay. Wala namang nagbabago sa atin. Ulitin natin, ang mga salitang nasasalita ng ating mga bibig, lumalabas sa ating mga dila, ay mula sa ating mga puso. Kung ang ating mga puso ay hindi patuli, uulit-ulitin ko, muli at muling lalabas ang ganitong mga salita sa ating mga dila. Kaya sabi dito sa Colosas, eto dapat ang gayahin natin. Sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Chapter 4, verse 6. Colosas, chapter 4, verse 6. Ang inyong pananalita
naway laging may biyaya. Oh, hallelujah. Alam nyo, ang sarap dinggin sa asawa, yung pananalitang may biyaya. Instead na makita niya yung pagkakamali, pero sasabihin niya, it's okay lang lakay, okay lang asawa ko. Kapag medyo mahina ang kita ng asawa mo at medyo nahihirapan kayo sa pagbabudget, sabihin, okay lang asawa ko, makakaraos din tayo. Hindi yung, niya kamutan, sabi niya, ano ka ba naman? Kakaunti na naman ang sahod mo. Alam mo, ang dami-daming mga babayarin. Pagod na ang asawa mo sa pag-ahanap buhay, wala. Kung nakikita mo ang asawa mo na nag-ahanap buhay, ginagawa naman yung kanyang magagawa, huwag mo nang sumbatan. No, sabihin mo lang, ayaan mo asawa ko, makakaraos din tayo. Nakikita ko naman na nagpapakasipag ka. That's better. Ganon din naman sa babae, kapag nakita ng lalaki na may nagawang mali yung babae, huwag mong tignan yung kanyang kamalian. I-lift up mo. Ganon din sa mga anak. Sabi niya, ang inyong pananalita nawa ay laging may biyaya. Ganito ang salita ng dila na may paningkaw. Ganito ang salita na mula sa puso ng natuli. Pag sinabing tuli ng puso natin, nasir, nakaunawa na sa salita ng Ama. Naaralan na sa salita ng Ama. Natuto na sa salita ng Ama. Ang lalabas sa bibig ay salitang may biyaya. Na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isang matindag. Kailangan daw natin ng ng pananalitang may biyaya para maunawaan natin kung ano ang ating isasalita sa mga kapatiran natin, sa bawat isa, sa mag-asawa, sa mag-ama o mag-ina, o sa kanino mang ating makakasalamuha sa labas. Paano natin sasabihin sa labas na tayo ay anak ni Amang Yahweh? Paano natin sila hihimukin na makarinig sa aral ng salita ng Ama kung hindi natin ito binubuhay? Kung hindi nila nakikita na tayo magiging mabuting halimbawa. Ang nakikita lang natin sa gawa nila ay yung kanilang mga nagagawang mali. Nilalait natin sila o kaya pinagchichismisan natin yung kapitbahay natin na gumagawa ng masama. Hindi ba mas maganda na puntahan mo yung nakita mong kapitbahay na gumagawa ng masama na sabi, kapitbahay, mayroon kaming Bible study, ba gusto mong sumama? Hindi yung pinag-chismisan din yung mga hindi nyo dapat pag-chismisan. And by the way, wala kayong karapatan na makipagkapit-bahay na nakikipag-chismisan lamang. Ano po? Anong sabi sa Tagalog? Dapit hapot. Ano? Wag naman sana, na kayo ay may panahon sa buhay ng iba at wala kayong panahon para ayusin ang inyong mga pananalita. Ang ating buhay. Lalo na sa ating mga sangbahayan. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Kunti na lang po. Pagtyagan nyo ng konti. Chapter 4 verse 29. Chapter 4 verse 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Ayan. Kapag ang mga dila natin ay meron ng paningkaw, darating ang araw. Ano po? Wala nang lalabas na mahalay sa ating bibig. Wala nang lalabas. Ano po? Na mga masasama na parang palasok na tumitimo sa puso ng bawat isa. Ano po? Kapag tayo ay natuto na sa aral ng Ama, nagbago na yung ating kaisipan, yung sinasabi nating sound mind, saan ba yung matatagpuan yung sound mind na yun? Bakit mo ka, darling? Pag nangyari yun, ang sabi niya, wala nang mahalay na salitang lalabas pa sa ating bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Kaya alam ninyo,
Kapag tayo na natutunan o natuto sa aral sa salita ng Ama at may hihingi ng advice sa atin at narinig nila kung paano tayo magsalita at yung salita natin ay palaging may biyaya, at ay mga kapatid ko, matutuwa sila Sa 2 Timothy 9:7. na hihingi sila ng advice sa atin. At marami tayong matutulungan pag ganito yung lumalabas sa ating mga bibig. Pero kung lumalabas sa ating mga bibig ay mga salitang hindi kanais-nais, mga salitang makahalay at nakakasakit ng damdamin, abay mga kapatid ko, ultimo yung manugang mo siguro, baka hindi kanya kausapin at hingan ng payo. Bakit? Alam niya na wala siyang makikita o makukuhang magandang payo mula sa iyo. Dahil ito'y naririnig niya sa bibig mo, walang biyaya. Sayang. Ano po? Lalo na pag kayo ay may mga manugang na, mga kapatid ko, ay nako, pagdahan-dahan kayo. Pag kayo ay mga apo na, lalo niyong pagbutihin ang pananalita natin na may biyaya. Naku, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Para may pakinabang yung mga nakikinig. Ano po? Dahil sayang, ang aral na naririnig ninyo, kung hindi naman ninyo ibinubuhay, sayang ang mga aral na ating mga ipinapangaral kung wala tayong natututunan. Ano po? 2 Timothy 1:7. Huling talata na po natin. Dahil alam ko, mag-aalauna na dyan sa inyo. Pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Ito. Para maging maayos ang ating kaisipan, para sa ikatitiwasay ng ating mga pananalita, at ang ating mga dila ay magkaroon ng, anong sabi niya? Preno, paningkaw. Ito, ang maging kapusuan dapat natin. Verse 7, pangalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Sapagkat kung tayo ay tinawag ng mga anak ni Amang Yahweh, therefore dapat nating maunawaan na si Amang Yahweh ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan ng pag-iisip. Pag tayo anak ni Amang Yahweh, itong kapusuan na to, mahusay sa pag-iisip. Ano po? Maayos ang kanyang kaisipan para sa lalabas na mga salita sa ating mga bibig ay may biyaya. Para sa mga makakarinig, may mapupulot na atin. Para sa ating mga asawa, sa ating mga anak, mga manugang, at mga apo, at sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Ano po? Tandaan po ninyo, napakaliit ng bibig. Pero, ito ay nagbibigay ng buhay o kamatayan. At nasa atin, kung alin sa dalawa, ang pipiliin natin na maging bunga ng ating mga dila. And I pray, sabi ni Apostol Santiago, ang mga bagay na nakakapanakit ng damdamin at mga mahahalin ng mga salita ay hindi magmula sa atin. Para matawag tayong mga anak ni Amang Yahweh, naway ang malubag na pananalita at mapagpakumbabang pagsagot ay nasa ating mga puso palagi at handang magbigay ng mga salitang may biyaya. Para sa ating mga asawa, para sa ating mga anak, para sa ating mga manugang, mga apo, sa ating mga magulang, at higit sa lahat ng ating mga kapatiran at sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Ito po ang aral ng ating gabay, mga kapatid. At salamat po sa inyo na tayo po ay may natutunan. At muli, ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay ibinibigay po natin sa ating Ama, Amang Yahweh, at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach,
na nagbibigay sa atin ng ating mga pangunawa at kaalaman at tatag ng loob para may buhay po natin ang kanyang salita. Salamat po at magandang gabi po sa lahat. Hallelujah.